Kung merong andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm document just reading. itself. It says here. Mayabang na kapunan, anak ng kagwang, nasupalpal kay Attorney Michael Pua tungkol dyan sa kanilang pautot na acknowledgement receipt na si Mary Grace Piatos na umano'y pasabog nila, anak ng kagwang, naging watusi lang. Awards, akala natin bomba. Yung pala watusi, laruan ng bata. Witness ni Kapunan, bistado ang kasinungalingan. Kabado ang hinayupak. Entrada pa lang inamin niyang kabado siya. Pahiya dito ang mga pinklawan dilawang bubunistang tanganista. Anak ng kamuti, akala baho namin na Kapunan na itong Mary Grace Piatos na to ay ito na yung pinakapasabog ninyo laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Dahil ilang taon po ninyong pasabog-sabog niyan, ginamit ninyo sa mga black propaganda, trial by publicity laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Akala ba namin na tumatanggap ng milyong-milyong piso? Diyos ko, Ginoo, mga hinayupa kayo. Yung pala, anak ng kagwang, barya lang. Kaya legit, naging watusi na lang ang hinayupak ng Mary Grace Piatos. Grabe, gamit na gamit nila ni Jukno, Laila de Lima, at saka si Percy Tabi. Yung mini trial pa dyan sa hinayupak na kongreso, nagdala pa talaga sila ng Mary Grace Piatos. Pinasikat nila yung Mary Grace. Duda tuloy ako, meron ba kayo dyan ng ambag? Meron ba kayong share dyan? Wala. Nabanggit na po yung Mary Grace Piatos, tapos na po. Tapos ng mga propaganda nila. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. So ito na nga po ang nangyayari kanina sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban po kay Vice President Inday Sara Duterte. Umarap po yung Commission on Audit, anak ng kagwang kinabahan. Ito pa rin po ay may kaugnayan sa Article 1 na pambato nila sa confidential funds laban kay Vice President Inday Sara. Entrada pa lang, kitang-kita na natin na kabado itong hinayupak na sinungaling na witness ni Kapunan. Wala, nagikalat lang si Kapunan dito eh. Magandang umaga, Mr. Witness. Magandang umaga po. Kumusta na po kayo ngayon? I'm feeling a bit anxious lang po as of this moment. Nervyos. Anxious. Okay. Huwag kang mag-anxious. Anxious. Huwag kang mang-anxious. Ano yung putang na? Pa-anxious ka pa. Sabihin mo na lang, kinabahan ka. Anak ng kagwang. Kabado po ang witness ni Kapunan, entrada pa lang. Kasi nga bistado naman yung kasinungalingan nila dito. Anak ng kagwang talaga naman, makapangluko itong mga hinayupak. Ito. Pakinggan po natin yung kasinungalingan muna ng hinayupak na witness ni Kapunan, anak ng kagwang taga CL issue pa naman. Magandang university yan sa Central Luzon. Ito. I-debunk agad natin, mga kababayan ko, yung kasinungalingan ng witness ni Kapunan dahil sinabi po nila dito, pinalabas nila na si Vice President Inday Sara Duterte daw ang nag-iisang Vice President ng Republika ng Pilipinas na may confidential funds. Ang tanong, siya lang nga ba ang nag-iisang Vice President na may confidential funds? Pakinggan po muna natin itong pagbubulahan ni Kapunan at ng witness niyang sinungaling. Narito po. You mentioned earlier na 9 years ka na with the COA ICFAO at meron kang mention that you post-audited certain
government agencies. During your term, what years were you, incidentally, with the COA ICFAO? I was with the COA ICPAO po from September 2014 until February of 2024. In this period of time, from 2014 to 2024, could you tell us how many vice presidents have you audited? Ang tanging nung time lang po ni Vice Presidente Sara Duterte. But there were Hoy! 3. Who were the vice presidents during this period? Ang naging mga Vice Presidente po since I assumed with ICPAO in 2014 ay si dating Vice President Binay at si dating Vice President Leni Robredo at yung ating incumbent Vice President po na si Sara Duterte. Puta, nabanggit niya yan ha, yung taon na yan. 2014 daw, hanggang sa kasalukuyan, ang tanging may confidential funds lamang daw ay si Vice President Inday Sara Duterte. Patay kang hinayupak, kang sinungaling, kalaglag ka dito. Sige nga, tuloy natin. 3 vice president, Vice President Binay, Vice President Robredo, at Vice President Sara Duterte. Sino-sino sa kanila ang inaudit mo tungkol sa confidential funds? Ang buhat po nung nag-assume ako nung 2014, tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po yung aking na-audit na may Bakit, confidential fund. Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds? Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Lo mo, sir. Sobra kang sinungaling, hinayupak ka. So ang tanging inaudit lang daw niya si Vice President Inday Sara dahil si Inday Sara lang daw ang may confidential funds sa 3 Vice Presidente na dinaanan niya, si Binay at saka si Leni Robredo at saka si Vice President Inday Sara. Pero hindi lang naman si Vice President Inday Sara ang may confidential ngayon. Sa ngayon At saka nung 2014, ang daming may confidential. Presidente, NBI, kung ano-ano pang hinayupak na may confidential funds, ombudsman. So isang ibig sabihin yan, selective nga lang yung investigasyon mong sinungaling ka. No? Rinig nyo ha, sinabi niya na ang may confidential funds lamang po sa loob ng 9 years niyang panunungkulan sa COA na Vice Presidente ay si Inday Sara. Patay kang animal ka. Sige, tuloy lang natin. Kunti lang naman. And in the same period of time, 2014 to 2024, kasama ba sa mga national agencies na minention mo ang Department of Education? Yes, ma'am. And during this period, 2014 to 2024, sino-sino ang mga secretaries ng Department of Education? Sa pagkakaalala ko po, ang mga naging DepEd secretaries po ay sina dating Secretary Luistro, dating Secretary Briones at ang ating Vice Presidente in her concurrent capacity as the DepEd Secretary during that time po. At sino sa 3 ito? Sino-sino sa mga secretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds? Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary. Bakit, Mr. Witness? Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. And could you tell us how much was the confidential funds of the Vice President that you said you audited? May I-clarify po kung anong office po yung tinutukoy niya. Office of the Vice President. Sa Office of the Vice President po, ang kanilang naging confidential fund ay from the 4th quarter of 2022 until third quarter of 2023 ay 125 million pesos per quarter. So ang total po nun ay 500 million pesos. Okay.
So ngayon, i-debunk natin tong hinayupak na sinungaling na witness ni Kapunan. Ay, sorry. May nakalagay. Di yan kasama, mamaya pag-usapan natin yan. Sorry ha. Oh, heto, ang i-debunk muna natin yung sa DepEd, no? Ang sabi na, sino lang naman ang DepEd na may confidential funds na naabutan mo? Si Vice President Inday Sara lang daw. Bakit may confidential funds si Inday Sara ng DepEd? Kasi nga, si Inday Sara gusto niyang supilin itong grupo ni Friends Castro na panay pang re-recruit ng mga kabataan papuntang kabundukan ng Mount Tralala at palamukin doon. At kahirap-hirap, pagdating ng Pasko, ilaban sa militar. Alam nyo na yan kung anong mangyayari sa kanila. O, mag-aarmas at tuturuan ng ideolohiya at makipaglaban sa gobyerno, in short, NPA. At si Vice President Inday Sara, Vice Chairman ng NTF-ELCAC, kaya talagang dapat bigyan po siya ng confidential funds, intel funds. Kasi ang kalaban niya, mga hinayupak na mga komunista. Alam mo na yan, sir. Alam nyo na yan, mga kapunan. O dito yung pinakamatinding kasinungalingan niya na ating ididibang. Ako sa akin din, nung una, akala ko po talaga na si Vice President Inday Sara lang po ang may confidential funds na Vice President sa kasaysayan ng ating bansa. Pero meron pala. Ang masaklap niyan, yung Vice Presidente na merong confidential funds na abutan pa ng hinayupak ng witness na to at inamin niya, no? Sino ang may confidential funds sa vice presidenting na abutan niya? Meron pang isa bukod kay Inday Sara. Alam niyo po kung sino? Si Binay. Ang nakita ko po to kanina pagkatapos po ng impeachment, merong nag-post na FB page yung Dare to Ash na FB page. Basahin po natin yung kanyang post. Ang sabi po niya dito, sinungaling ang COA auditor, sabi niya sa Dare to Ash to Talaga lang, Mr. COA auditor, tanging si VP Inday Sara lamang ang may confidential funds. Anong tawag mo sa allocations in 2012 and 2014 to the Dean Vice President Jomar Binay? During the time of President Aquino, he approved the 2012 and 2014 confidential funds. Sa 2014, naabutan niya kasi 2014 man daw siya nag-umpisa ni VP Jojo Binay, 6 million each. Same situation sa 2022 sa confidential funds si Vice President Inday Sara, released from contingent funds. So yung 2022 kasi ni Vice President Inday Sara ay na-release ng contingent funds din. Same din kay Jomar Binay, kay Panot. Panahon ni Panot. O ito, anak ng kagwang, meron tayong ilabas na ito po yung electronic copy. So makikita nyo po yan sa, siyempre, EGOB. Ayan Electronic copy, makikita nyo yan sa Department of Budget and Management website, Special Allotment Release Order for Fiscal Year 2014. Magkano po ito? 6 million. Yan ay confidential funds. Yan po 6 million po yan. Allotment. O ngayon, basahin po natin yung pinaka-request yan. 2014, kasi yan man ang nabutan daw niya. 2014, yaward siyang hinayupak, ang sinungaling ka. Nagsama-sama na kayo. Ba't ka nagpagamit, sir? Huwag mo na yung 2012, 2014 Ayan Makikita nyo yan sa social media. Nakapost na ngayon. Okay Ito po yun, 2014 muna bago 2012. Binay, yung may pula na may guhit na square na box, requested for confidential funds to be charged against the fiscal year 2014 contingent fund. Yan ang maliwanag pertinently, DBM records yield that the amount of 6 million was charged against the 2014 contingent fund. Ito yan nakalagay
Yan, confidential funds din yan. Verily as in the 2012 and 2014 GAAS, the OVP's request for confidential funds. Ayan, ulitin ko mo ulit. The OVP's request for confidential funds to be charged from the contingent fund of the respective GAAS has been done in the past without contest pursuant to its mandate and safe implementation of projects. So, ibig sabihin, 2012 at 2014, nakakuha ng confidential funds itong Binay, sinugnog sa panahon ni Panot na ang sabi ng witness ni Hinayupak na Kapunan ay nadaanan niya itong si Binay noong 2014. So anong kredibilidad ng Hinayupak na ito na magsasabi siyang si Inday Sara lamang ang may confidential funds? Meron! Ito, hindi lang si Inday. Ito yung 2012. Ayan po. Ayan, basahin natin lang yung naka-box lang. 2012 yan. For instance, in 2012, during the late President Benigno Aquino III administration, the OVP under the Vice President Gio Barbinay requested for confidential funds to be charged against the fiscal year 2012 contingent fund. Pertinently, the funding source which was official provision number 1 of the contingent fund 2012 GAA. As presented, the report of contingent fund release for the period of January 1 to 31 of December 2012, it can be readily seen that an amount of 6 million was released to the OVP confidential and intelligence purposes. O paano na yan? Mga bobonistang talyanista, hindi lang pala si Inday Sara ang may confidential funds. Pati si Binay. O ano ngayon? Bistado ang kasinungalingan ng hinayupak na witness na ito. Okay. So, debunk na natin yon. So, pag-usapan rin na natin yung mga acknowledgement. Kailangan po natin ma-debunk. Kasi nga, merong mga acknowledgement. Alam naman natin, nandyan si Mary Grace Piatos. At saka yung mga yung sagutin din po natin, yung may mga monoblocks chair daw, mga computer, walang mga resibo, medicine, ganun po. So ito, pakinggan po natin. Tandaan na, ang pinag-usapan ay confidential and intelligence funds. Pagkatapos na issue itong AOM, anong nangyari afterwards, if any? After po namin after ma-serve ng ICFO yung both AOMs po, nagbigay si Office of the Vice President ng kanilang response. And if I show you a copy of this response of the Office of the Vice President, will you be able to identify the same? Yes, ma'am. Your Honor, please again, this is a stipulated document. This is Assisting counsel of both parties may approach the witness to guide him as to the document being identified. This is Exhibit P-1-12-C for the petitioner. Prosecution. Ito bang response ng Office of the Vice President? Evaluate mo din. Yes, ma'am. At anong findings mo, if any? Actually po, before ko na-evaluate itong response na ito, nag-submit pa sila ng additional response sa amin. At sabay po namin in-evaluate yung kanilang both responses. So, dalawang response. Yes, ma'am. At ano ang findings mo sa dalawang response na to? Sa response po kasi nila, they attached the documentary evidence of payments. So nagkaroon po kami ng finding about the various payment of rewards made
based on the submitted documentary evidence of payments na naka-attach dun sa response nila in the form of acknowledgement receipts. So based on the acknowledgement receipts na sinamit po, nagkaroon sila ng payment of rewards in cash, in medicine, and in various goods. At lahat po nung kanilang payment of rewards ay walang naka-attach na any document supporting the success of the information gathering activity or surveillance activity on account of the information given by the informer. And also po, nagkaroon din sila ng various purchases based on the documentary evidence of payments. Meron po silang yung kanilang binili na medicines and various goods which were given as rewards. Yung kanilang binili na supplies, yung binili nila na tables and chairs and desktop printers and computers. Pero yung supporting document lang po nun ay acknowledgement receipt instead of official receipts or sales invoices. And also, with respect to the payment po ng tables and chairs and desktop printers and computers, hindi po nila in-indicate if those purchases were really intended for the confidential operations of the OVP. Sa joint circular na sinabi mong guidelines para sa liquidation report ng Office of the Vice President, bakit sinasabi mo na walang supporting documents itong tables and chairs na binili, itong desktop, itong medicines, itong supplies? Ano ang kailangan mo na supporting document? Actually, since it was ang involved po ay purchases, then those purchases should have been supported with sales invoices and official receipts instead of the acknowledgement receipts lang po. In other words, Mr. Witness, itong acknowledgement receipt, walang kasamang mga resibo. Yes, ma'am. Wala po silang inattached na resibo. Hindi ba confidential yan kung saan drugstore ka bumili ng medicine? Hindi naman po siguro confidential pag kung ang pagbibilhan mo ay mga drugstore. Kasi ang confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. Magkaibang bagay po kasi yun. Yung mga grocery na binilhan ng mga sari-saring groceries at supplies, hindi ba confidential dapat ang mga pangalan ng grocery na yan? Hindi naman po kailangan maging confidential yung pangalan ng mga groceries. It's katulad nga po ng sinabi ko, ang confidential ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. At magkaibang bagay po kasi yun. Okay, pakinggan nyo ha, ng maayos, mga bubonistang tanganista ni Baki, yung sinasabi pong mga medicine, grocery, tables, and computers, reward po yun ha. Reward po yun sa Intel, no? Intel, sino bang informante na yun na binigyan ng reward? So, mamaya, pag-isahin mo na po yung sagot ko patungkol dyan. Pakinggan po muna natin dahil tingnan mo yung tanong ni Kapunan dito, parang may mali siya na, no? May mali siya na yung tanong, pinapalabas na, alam mo, ginagawa ni Kapunan, reverse na katanungan. Kunyari, sinabi niya, confidential ba? Yung parang yung patanong niya ay mukhang kampi siya sa atin pero yung pala yung sagot ng ang gusto niya palang kunin lang yung sagot ng witness niya na maibaon ang Vice President Inday Sara. Sinupalpal po siya diyan ni Attorney Michael Poa kasi may malis na, pakinggan po natin, narito po. Kasi yun. Yung hardware stores na pinagbilhan ng mga tables and chairs tsaka desktop, hindi ba confidential yung mga pangalan ng mga hardware stores na yan? Hindi rin po necessarily na confidential yung pangalan ng hardwares dahil yun nga po, hindi naman confidential yung pinagbilan kundi yung paggagamitan ng kanilang pondo. Your Honor. At this juncture, Your Honor, may we With the permission of manifest? counsel for the panel of prosecutors. Yes, what is the pleasure of Your the Honor, counsel may for this one? we move to strike out the responses of the witness to those questions as he's not competent and qualified to answer, especially since he is not pointing to any provision of the JC
as to his opinion on whether confidential o hindi ang mga pangalan ng mga drugstores, ang mga pangalan ng mga sari-sari stores, Your Honors. I think that is beyond his competence, Your Honor, as an auditor. If I may Um, respond. Unless, Your Honor, he can point to a specific provision in the joint circular. Your Honor, Counsel please. for the panel for prosecutors, Attorney Gapunan may respond before the Your chair Honor, makes a ruling. please, Your Honor. First of all, they're asked and answered. Counsel should have timely objected when being asked. 3 times he was asked. Secondly, Your Honor, I don't think it is accurate to say that this has no basis because earlier, pinaghirapan po namin pakita yung mga particular provisions ng Joint Circular 2015 para i-point out ano-ano ang mga pwedeng gamitan ng confidential funds at ano-ano ang pwedeng paggamit or bawal na paggamit ng confidential funds. And this witness, Your Honor, based on the circular, did say that whatever activity that is must be related to the physical and financial plans submitted by the Office of the Vice President and or the DepEd. For instance, tables and chairs, what particular surveillance activity or operation or terrorist surveillance are tables and chairs and desktops and medicines and supplies related to? The payment of rewards, Your Honor. Again, this witness cited the particular provision of the joint circular that says the payment of reward should not stop there. It should point, Your Honor, according to the joint circular, it should point to particular documents that would show or point to that activity by which the rewards were deserved, Your Honor. So Chair it's will make very a clear ruling. in the circular, Your Honor. Chair will make a ruling. Asked and answered is correctly pointed out by counsel for the panel of prosecutors. Aside from that, the witness is competent to testify as to how he evaluated the submissions and the response letters given by the Office of the Vice President in relation to the AOMC issued that were all based on JMC number 15-01. Your Honor, yes, I will counsel not for- be asking for reconsideration and I will submit to the ruling of the court. I just want to make it of record that when we say asked and answered, Your Honors, I gave leeway to the opposing counsel to ask the question basically because I did not think the question was objectionable, but it is the answer that I'm asking to be stricken out based on the competence of the witness because there is no provision under the JC that says ano yung sari-sari store ay hindi confidential. But again, Your Honor, I just wanted to put that on the record, but I will abide by the ruling of the Honorable Presiding Duly Officer, noted, Your Honor. counsel for the respondent, and you may note a continuing objection should the counsel for the panel of prosecutors continue with this. Ayan, Kapunan, supalpal siya dyan. Kasi nga, yung tanong ni Kapunan, yun na po yung sagot, anak ng kagwang. Kumbaga, ini-impluensyahan na niya yung witness niya. At tama naman dito si Attorney Michael Pua na hindi ito ang tamang witness na mag-determine kung confidential funds kung yung mga pinopurchase ni Vice President ng Office of the Vice President ay saklaw sa confidential funds. Ngayon ganito po yung sagot dyan. Bakit merong computer? Bakit merong tables and chairs? Again, ito po ay reward, no? Reward sa mga informante. Pintuhan ko kayo ng kaunti lang. Si Vice President Inday Sara ay Vice Chair ng NTF-ELCAC. Si Inday Sara noong mayor ng Davao ay hustler yan laban sa mga NPA. Si Inday Sara umaakyat ng mga liblib na lugar, mga kabundukan, bumababa sa kapatagan, na kung saan yung mga lugar na yan ay pinupuntahan ng mga NPA. Meron pa ngang mga insidente na nagtatayo yung mga komunista ng mga illegal na eskwelahan at sinasabi nila na legit ang eskwelahan na ito, dito kayo mag-aral. Iyon pala, yung eskwelahan na yan ay hindi accredited ng DepEd. Siguro si Vice President Inday Sara Duterte ay merong mga informante sa mga community, mga katutubo. Malamang hindi natin alam
Na ngayon, yung community na yon, ang gusto nila ay makapagpatayo ng eskwelahan at magkaroon ng sariling magandang, kung may building na, magandang upuan or tables or computer set. At the same time, yung community gusto nilang magkaroon din ng parang clinic sa naturang lugar. Yan ang kapalit na gusto siguro ng komunidad, kapalit ng isang impormasyon. Yun yung, dun papasok yung confidential funds, intel funds. What for example, mga katutubong AITA, may tinuro po sila, may sinumbong sila sa Office of the Vice President. At the same time, DepEd Secretary po siya. Merong mga nagre-recruit dito sa amin, mga CPP, NPE. Tinuturuan kami mag-aral. Yung pala, akala edukasyon, tinuturuan pala kami magalit sa gobyerno. Nire-recruit kami. Pero merong mga tinuturo nakakaiba. So ngayon, siyempre kung ako Inday Sara, ito teorya ko lang ha, siyempre kung ako Inday Sara, kukunin ko yung impormasyon na yan. At sasabihin ko, anong kapalit mo? Anong reward? Kung ito yung request, Celia, eskwelahan na legit, magkaroon ng accredited school, computer, at magkaroon kami ng health center na puno ng medicine. No? Malay natin doon napunta. Yan ay reward. Kailangan ba ng resibo? Official receipt? Hindi. Bakit? Confidential funds po yan eh. O bakit yung concurrent resolution sa Congress number 10? Audit by certification lang naman sila. Liquidation by certification eh. Hindi pa yan confidential ha? Hindi confidential funds. Kay Vice President Inday Sara, confidential funds. Yung hawak niya, intel funds. Pwede yan, acknowledgement. Hindi po pwedeng i-reveal mo yung totoong pangalan ng pinagbilhan mo ng gamot or mga computer set or ng mga tables and chairs. Bakit? Kung malaman po yan ng mga NPA na doon binili yung tables and chairs. Tatanong, sinong bumili? Office of the Vice President. O di, nagkalit-silit na. So yung intelligence makompromiso, yung security ng mga informante makompromiso pati yung community. Yun ay teorya ko lamang. So pwede po yan, hindi na kailangan ng OR, anak ng kagawang kailangan mo ng OR. I-reward nga po yan. Bakit ba yung mga binibigyan ng reward ng mga NBI, may pangalan ba? Walang mga pangalan ng mga yan. Kasi nga confidential. Bakit ba si Matibag, nung tinanong si Matibag ng mga senador dyan, nasabi kasi ni Matibag, meron na daw sila person of interest. 20 daw na hinar daw ni Inday Sara na assassin. Sabi ng senador, mga senador, pangalanan mo. Ang sabi ni Matibag, confidential. Same lang din po dito sa Office of the Vice President. Eto, panoorin po natin itong nagkalat. Tangin na to si Kapunan. Pwede pala yun. Your Honor, upo muna ako, Yaward. Ito, panoorin natin. Both Attorney parties. Mark Peña. Yan na. Nag-request si Kapunan dyan, upo daw siya, sakit daw ng kanyang tuhod, nirayuman ng animal. Your Honor, the witness is being presented for the record 845 acknowledgement receipts. In a box, and for purposes of reference, these have been marked as Exhibits P-1-8 and series for the prosecution. How many boxes, Counsel? 3 boxes, Your Honor. What was the folder earlier given to the witness by Attorney Peña? The folder given, Your Honor, is just one of the folders, Your Honor. Inside the box. Inside the box. So for the record, Your Honor, Attorney Peña showed to the witness a sample folder of which is among the 845 documents inside several folders inside 3 boxes. Containing the 845 exhibits. Yes, Your Honor.
Assisting counsel may Yung Bisugo, 845 acknowledgement receipt, isa-isahin mo yan. Tangingot. Abutin tayo ng 7 taon. Makasinungalingan. Ito, tuloy natin. show the witness a sample of the 845 acknowledgement receipts contained in a folder. So, Mr. Wamal, is this one of the 845 documents that you examined in relation to acknowledgement receipts pertaining to confidential funds allegedly spent for the period covering December 21 to December 31, 2022? Yes, sir. Yes po, Your Honor. You're a witness, counsel. Okay. If I show you some, the defense. Could you please go over briefly the other folders? Your Honor, please, maybe ask for a 3-minute recess for this. For what purpose, counsel? So you can go over the folders and so I can sit down. 3-minute suspension. Ano po yung sample na Trial Basically, is yeah. suspended for how many minutes, counsel? 3 minutes then. Stingy awards kang Bisugo, kang kapunan ka. Humingi ng 3-minute suspension kasi nga, sakit daw tuhod niya. Chinecheck yung 845 na acknowledgement receipt na nandyan nga po si Meregris Piatos. Nakala naman natin milyon-milyon po ang awards na ibigay na reward dito kay Meregris Piatos, informante. Diyos ko, ang ngayon, barya! Diyos ko namang kapunan ka, wala kang kwentang mga hinayupa. Kaya ito, pakinggan natin si Meregris Piatos na kanilang ipinagmalaki pero ang nangyaring pasabog ay naging watusi. We'll show you select few of these acknowledgement receipts. And for better appreciation of the Honorable Impeachment Court, we will be flashing some select few. Exhibit P-1-8-184. Showing to you, Mr. Witness, this exhibit. It is an acknowledgement receipt in the name of Mary Grace Piatos for the amount of 70,000 pesos. Please peruse this document and tell us if this is among the acknowledgement receipts that you said you received and evaluated based on the submissions of the Office of the Vice President. This AR po is among the acknowledgement receipts submitted by the OVP to ICFAO. Before we go to this particular exhibit, in the name of Mary Grace Piatos for 70,000 pesos. Tell us, Mr. Witness, ano ba talagang ibig sabihin ng acknowledgement receipt? Well, kapag sinabing acknowledgement, actually wala siyang provision dun sa joint circular, pero ito kasi ay parang proof of na-receive noong payee yung binayad sa kanya. So, acknowledgement receipt, as the name suggests, acknowledges na na-receive. Na-receive niya yung payment from the payor po. So, ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya ng magkano? Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Ano, bakit dalawa to? Payment of rewards tsaka medicines. Anong ibig sabihin? Ang binayad sa kanya na reward ay gamot? Hindi ko po ma-determine based on this document alone po, kaya po kami nagpapasubmit ng additional documents.
And also, since it is payment of rewards po, hindi rin po enough lang na acknowledgement receipts. Kailangan din pong ma-comply yung provision noong joint circular as to the payment of rewards. Okay. So, itong Mary Grace Piatos acknowledgement receipt ay sinasabi mo na violation ito ng joint circular. Bakit? Dahil hindi po ito properly supported by document evidencing success po, which is required under 4.8.5 of the Joint Circular 2015-01. Okay. Incidentally, Mr. Witness, pag merong pangalang Mary Grace Piatos, kayo ba ay nag-i-investigate or kasama ba ng post-audit nyo mag-ascertain sino ba itong Mary Grace Piatos? Since what we do po is compliance audit, so ang naging basehan lang po namin ng audit ay kung ano yung nakalagay or piniprescribe ng Joint Circular 2015-01. Pero dun sa Joint Circular naman po kasi, hindi naman nakalagay doon na kailangan tingnan namin yung recipient ng payment. I will show you another document. O wala na. Tapos na yung Mary Grace Piatos ninyo, tunaw na. Mutang inumin niya. Kapunan. Akala ko naman na milyon-milyon yung natanggap ni Mary Grace Piatos. Reward. So Intel na naman ito, no? Codename, ayan, aliases. Informante, ano pa ba ang tawag diyan? Na ang reward niya ay siyempre 70,000 pesos. Grabe, tipid na reward na yan. At medisina. Mga gamot. So mukhang mga katutubo nga yung mga informante ni Inday Sara na nagtuturo kung saan ang mga hinayupak ng mga komunistang mga NPA na nagre-recruit ng mga kabataan, mga estudyante. So kailangan nila ng medisina rin sa community nila. So ito nga ho yung kapalit. Malamang ito teorya ko lang ho ito. Hindi ho pwedeng pangalanan po ito. Diyos ko. O ito pa yung mga intel na nasupalpal din dito si Kapunan, nasupalpal din ni Attorney Michael Pua. O narito kasi nga masyado ng malicious yung mga pananalita ni Kapunan dito. Narito, pakinggan po natin. P-1-8-643 in the name of Janice Marie Revilla. Na-investigate mo ba kung kamag-anak to ni Senator Bong Revilla? Mr. Witness? Mr. Witness? That is beyond na po our scope of audit. Okay. And the amount is 70,000 pesos. Again, for purchase of information, dated 12/28/2022. Any observation on this acknowledgement receipt? Wala naman po akong nakitang observation dito sa acknowledgement receipt na ito. Since yung purchase of information is among those allowable expenses naman po under the Joint Circular 2015-01. Patiting. P-1-8567 for 150,000 pesos. 12/23/2022. Parang hindi katiting ito. Tingnan mo. Patiting. For purchase of information. Ang observation mo? Any observation? Since ang allowed naman po ang purchase of information under 4.8 of the Joint Circular, wala naman po akong nakitang observation with respect to this acknowledgement receipt. P-1-8-545 in the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andilim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andilim. Para kay Ano? Andilim.
50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023. Ano ang observation mo ulit? Kung meron man. Yung date of payment po, December 27, 2023 is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement, which is December 21 to 31, 2022. Kung merong andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm Yan sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown in Your the Honor, I'm document just reading. It itself. says here. And No, counsel Your can Honor, It says andilim. I, I think you it's know the my way it point, Your sounds, Your Honor. Honor. It's like patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Pikit. Exactly, Your Honor, our point, Your Honor. Pick Counsel for the panel of prosecutors, I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Kindly proceed accordingly. Okay, Alejandro A. Pikit, P-18-544 for 90,000 pesos. And the date here, again, is 12/21/2023. Parang napaka-informal talaga itong inayupak na kapuna, no? Obvious naman talaga na kinukulayan niya para maka-impluwensya sa mga senator judges. Hindi pwedeng ganon. Anak ng kaguwang, oh. Sabi, patiting, ginawa niyang katiting. Ang dilim, kaya pala hindi daw nakikita kasi ang dilim dahil nakapikit. Putang. Ano, 1,000 lang po yung mga reward pa yan, ha. Pero galit na galit yung mga pinklawan-dilawan. Nagsayang tayo ng panahon dito. My God. 70,000. Mary Grace Piatos, pinapasikat ninyo, pinatrending ninyo, mga hunghang. Yung pala wato silang. Diyos ko. Ngayon, hindi ba natin hanapin yung trillion, billion confidential fund ni Bangag? Tsaka yung trillion sa flood control? My God. Niluloko nyo ng tambayan. Talo po dito ang maraming Pilipino sa Senate impeachment hearing dito labang kay Inday Sara. Talo tayong lahat dito. Walang panalo dito. Hindi talo si Inday Sara dito. Ayan na, maliwanag. Wato silang yung Mary Grace Piatos at sinungaling itong witness ni Kapunan at supalpal, pinalagan ni Attorney Michael Pua ang pangkukulay ni Kapunan sa mga code name, mga intel ng Office of the Vice President. Talagang ano yan, mga informante. Yan ang maliwanag ho dyan na Kapunan. Ayan o, nagutom ang animal. Last na lang o. Nagutom ang inayupa. Attorney, kumusta so far? Nagugutom daw siya. Nagutom sa kasinungalingan si Kapunan. Ayan po mga kababayan ko. Para sa akin, walang damaging ang mga kasinungalingan ng kuwa na ito. Hindi pa rin nila napatunayan na winaldas ni Vice President Inday Sara Duterte ang confidential funds. At ang ating nakikita tuloy na napunta talaga sa mga intel o yung confidential funds ni Vice President Inday Sara, patunay dyan yung tinatawag nilang Mary Grace Piatos na akala natin tumanggap ng milyon-milyon, yung pala 20,000 lang. Pikat. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat blog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa.
ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.